Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Maraming pagkakatulad sina Ivana at Sara. Tulad niya, hindi ang pinuno ng HR ang pinakamagandang kandila sa silid, at mayroon din siyang kaduda-dudang pananamit. Ngunit bukod sa mababaw na katangian, marami pa rin silang pagkakatulad. Si Sara ay isang batang ina at isang single parent din. Ilang beses silang nag-chat sa mga elevator at corridors tungkol sa kanilang mga anak, parehong 19 na buwang gulang, at sinubukan pa nga ng isang petsa o dalawa sa paglalaro, ngunit ang kanilang magkasalungat na mga schedule ay naglagay ng preno sa mga planong iyon. Hindi sila ang matalik na kaibigan. Pero maliban kay Clara, siya lang siguro ang ka-close ni Ivana sa trabaho. Gayunpaman, ngayon, si Sara, na nakaupo sa tapat niya sa isang 16 na upuan na boardroom sa ika-35 palapag, ay hindi nakikipagkita sa kanya bilang isang kaibigan at kapwa-miyembro ng Batang Moms Club. Siya ay may isang matigas na mensahe upang ihatid. Pagkatapos ng usual standard check-in at pagkumpirma na higit sa karaniwan ang kanyang mental well-being at nasa green range ang kanyang sanity meter, napunta si Sara sa gitna ng kanilang chit-chat. Nakatanggap kami ng reklamo sa pag-atake, simula niya habang tinapik niya ang kanyang mga daliri sa personal file sa kanyang harapan. Hulaan ko, Lucy. Sinabi niya na inatake mo siya sa iyong opisina pagkatapos mong ihagis sa mukha niya ang relasyon ninyo ni Mr. Jackson at hindi niya napigilan ang pagyayabang tungkol sa iyong mga renovations sa opisina. Hindi makaupo si Ivana at makinig sa lahat ng kalokohang ito. Wala siyang oras para dito. May blazer siya at mamahaling art piece at furniture na ibabalik, at maaaring pagkatapos gumawa ng kaunting paper pushang upang siya ay mabayaran sa katapusan ng buwan. Una sa lahat, sabi niya habang inunguya ang ibabang labi niya at itinutulak ang napakaluwag na salamin niya, salamat kay Lucy at sa mainit niyang pagpalakpak, pataas sa ilong niya. Wala akong relasyon kay Mr. Jackson. Pangalawa, sinundan ako ni Lucy, at kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Naiintindihan ko, tumango si Sara, seryosong tingin sa maliit niyang bilog na mukha na nababalot ng maitim na kulot na buhok. Gayunpaman, hindi matitiis ang pisikal na karahasan. Binuksan niya ang file at naglabas ng isang seryosong dokumento. Ang pag-atake ay isang dismissible na pagkakasala, Ivana, ngunit pagkatapos makipag-chat kay Mr. Jackson, napagkasunduan naming pareho kayong makakakuha ng final warning. Nalungkot si Ivana na alam ni Juan Carlos ang laban niya. Ngunit mas natigilan siya sa ideya ng isang final written warning. Final. Napakamot siya sa kanyang ulo, hindi maproseso ang anunsyo ni Sara. Paano siya nakarating sa isang final written warning gayong wala pa siya sa Jackson Logistics sa loob ng 2 buwan at hindi pa siya napunta sa maling panig ng tuntunin ng batas ng kumpanya noon? Sa tingin ko may isang pagkakamali. Hindi pa ako nagkaroon ng warning bago, ito dapat ang una ko. Matyagang umiling si Sara. Napakalubha ng mga sugat ni Lucy kaya kinailangan niyang magpagamot. Maswerte ka at hindi siya nagsampa ng kaso. Isang beses ko lang siya sinampal sa mukha niya. Bulong ni Ivana, natulala sa revelasyon na ito. Hindi ko na siya ginalaw kahit saan. Maaari mong tanungin ang lahat ng iba pang mga kababaihan. Kung mayroon man, dapat akong magsampa ng mga kaso ng pag-atake at humiling ng ilang uri ng kabayaran mula sa kanya. Sinira niya ang salamin ko. Para patunayan na hindi siya nagsisinungaling, hinubad niya ang mga ito at ipinakita sa kanya ang maluwag na tornilyo sa kaliwang noo.
Kakailanganin kong kunin ang mga ito para masikip o kumuha ng bagong salamin. Pero hindi iyon ang pinakamasama nito. Kailangan kong magsuot ng contact lens para sa mga susunod na araw. Alam mo ba kung gaano sila hindi komportable? Natanong mo ba lahat ang ibang mga babae tungkol dito? Ginawa namin. Tanging si Clara lang ang lumapit at nagsalita para sa iyo. Ngumiti si Sarah habang dinadalas niya ang 2 pahinang dokumento sa mesa. Ngunit ang iba ay tumanggi na makisali. Salita mo at ni Clara laban sa kanya. Saglit na sinulyapan ni Ivana ang mga papel bago itinulak ang mga ito palayo. Pagtanggi na maging fall guy para sa masamang ugali ni Lucy. Hindi ko ito pinipirmahan. Wala akong ginawang masama, bakit ako pinaparusahan? Ivana, napakagat ng labi si Sarah at inabot sa kanya ang isang shiny pen na may tato na Jackson Logistics sa gilid. Kailangan mong pumirma sa huling pahina. Kinuha ito ni Ivana, nag-aatubili bagaman, at muling binasa ang dokumento. Nakatanggap din ba ng warning si Lucy? Hiningi niya bago niya isulat ang kanyang $1,000,000 na pirma. Oo, sabi ni Sarah. Bago siya dinala ng isa pang assistant sa emergency room. Oh, wow. Napabuntong hininga si Ivana habang pinirmahan ang huling pahina. Siya ay talagang karapat-dapat ng Oscar Award para sa pagganap na iyon. I'm sorry, in such cases. Sinubukan ni Sarah na sabihin pero ayaw marinig ni Ivana ang anuman tungkol dito. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinahinto ang kanyang magandang kahulugan na pagsasalita. Hindi pa ako na-assault dati, ngunit sigurado akong kailangan mong makinig sa magkabilang panig bago gumawa ng paghatol. Masarap sana na mabigyan ng patas na paglilitis. I'm sorry, tumango si Sarah at inipon ang signed warning at ang phone niya. Sana hindi maapektuhan ang pagkakaibigan natin. Siyempre, hindi, tumango si Ivana pabalik sa kanya. Ngunit alam nilang pareho na wala ng mga pakikipaglaro sa hinaharap kasama ang kanilang mga anak. Ang mga final written warning ay isang death knell para sa anumang namumuong pagkakaibigan. Kinuha ni Ivana ang iPhone niya at tinungo ang pinto pero pinigilan siya ni Sarah. Paano mo pinangangasiwaan ang lahat? Tanong niya. Lahat. Binigyan siya ni Ivana ng isang blankong titig, napakalabo ng tanong niya. Ang ibig kong sabihin ay ang mga alingaw-ngaw. Huwag mo silang isapuso. Alam nating lahat si Mr. Jackson kasama si Laura. Siya ay napakabait at napaka-supportive sa kanya sa paglipas ng mga taon, kasama ang kanyang ama sa ospital at kasama niya ang paglipat sa kanyang bagong tungkulin. Sigurado akong inosente ang larawan. Tumango si Ivana, bumalik at mas malawak na ang kirot sa kanyang puso kaysa dati. I have to go, sabi niya sa tinig na sigurado siyang kabilang si Ivana sa La Famiglia na ang mga magulang ay nagpahayag na sila ay magdi-divorce. Kailangan mong alagaan iyon, sabi ni Sarah, itinuro ang kanang pisngi, sa ibaba ng kanyang mata, kung saan kinalmot siya ni Lucy. Lagyan ito ng ice pack bago pa ito lumala. Bumubukol na. Ayos lang ako. Nagkibit balikat si Ivana. Parang kirot pa rin ang mata niya, pero hindi na kasing kirot sa puso niya. Maaaring hindi engaged si Juan Carlos kay Laura, at maaaring hindi niya ito ginalaw sa nakalipas na 2 taon, ngunit noong nakaraang buwan nang makita sila ni Ivana sa Crush Club, naging bahagi na ng buhay niya ang ibang babae. Okay lang ako, sabi niya ulit, mas lalo pa sa sarili niya habang papalabas siya ng meeting room. Laura, isip niya habang umaakyat sa hagdan pabalik sa 36th floor. Sinubukan niyang huwag isipin ang ibang babae. She'd tried so hard na kalimutan siya. Muntik na niyang makalimutan ang kanyang pag-iral dahil sa 2 gabing masaya. Hinayaan niya ang kanyang sarili na tangayin sa pananabik na habulin ni Juan Carlos. Naglakas loob pa siyang mangarap at hilingin at maniwala na baka may pagkakataon para sa kanila. Kahit na nakakabaliw ang kanyang proposal, nagsimula siyang mag-isip na magagawa nila ito. Ngunit ngayon, kinailangan ni Sarah na sugpuin ang kanyang mga stupid, parang bata na mga pantasya at ipaalala sa kanya na hindi siya mabubuhay sa pakikipagtalik at mga pangarap na mag-isa. Mula pa rin sa pagtatagpo nila ni Lucy kanina at dahil sa warning na hindi niya nakitang darating, natatakot si Ivana na bumalik sa larangan ng digmaan, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng drama,
ngunit nalampasan na niya ang 3 oras na trabaho. Ang mga report at minutes ni Matthew ay hindi mag-type. Ang training at band over session ni Gibby, masyadong, ay hindi dadalo sa sarili nito. Sa isang malakas na buntong hininga, itinulak niya ang pinto ng kanyang opisina at pumasok sa loob. Imbes na tangayin siya ng lahat ng kagandahang nakapaligid sa kanya tulad ng kanina ay biglang napuno ng galit si Ivana, sa sobrang tindi kung wala siyang mahanap na makakaabala sa kanyang sarili at kung hindi siya maghahanap ng gagawin ay kaya kumbinsido ito na lalamunin siya nito. Pinandilatan niya ng mata ang blazer ni Juan Carlos na nasa mesa niya, medyo kinasusuklaman niya ito. Alam niyang hindi ito makatwiran. Ngunit kailangan niya ng taong masisisi sa kanyang galit at pananakit, at si Juan Carlos ang perpektong scapegoat. Dapat ay iniwan niya ang kanyang broom closet sa paraang ito, at hindi niya dapat siya hinawakan sa La Famiglia. Ang mga dinner date nila, hindi dapat nangyari. Dapat talaga ay lumayo siya sa kanya tulad ng hinihiling niya. Well, dapat ay nanatili ka sa Blue Mountains, sabi niya sa bakanteng silid habang pinupulot ang vase. Napakaganda ng pakiramdam nito. Fragile, delicate. Ang art whore sa kanya ay sumigaw sa kanya na ibalik ang florera sa credenza. Hindi nito kasalanan kung bakit siya inatake ni Lucy, at dapat niyang itago ito dahil karapat-dapat siyang tumingin sa magagandang bagay habang tina-type niya ang kanyang mga makamundong report. Gusto ito ni Ivana gaya ng pagnanasa niya sa lalaking nagbigay nito sa kanya. Pero kahit gusto niyang hawakan ito, hindi niya magawa. Masyadong mataas ang halaga ng pag-iingat nito, at ang pakikipaglaban niya kay Lucy ay nabahira na ang kagalakan na nadama niya sa ideya ng pagmamay-ari ng isang bagay na napakahalaga. Hindi niya ito matingnan ng may katulad na pagtataka at galak at pagkamangha noong inuna niya itong makita. Inilagay niya ito sa apoy ni Juan Carlos bago siya makapagbago ng isip at itinago ito sa loob ng isang walang laman na kahon ng stationery. Sumunod ay bumaling siya sa painting at ilang saglit na nakatitig lang dito. Nakakita siya ng mas magagandang piraso ng artist. Ngunit ang isang ito ay nagkakahalaga ng isang maliit na kapalaran. Ang lahat ng kanyang mga naunang gawa ay triple ang halaga mula noong siya ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan ilang buwan bago siya bumalik sa Rock Castle. Sa loob ng maraming linggo pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Sienna ay umiyak ng marami. Siyempre, hindi siya personal na kilala ng kanyang bestie, ngunit naunawaan ni Ivana ang kanyang kalungkutan. Kung mamatay ang isa sa kanyang mga idolo, sigurado siyang kailangan niyang magpahinga ng ilang araw sa responsibilidad sa pamilya para makapagluksa siya ng mapayapa. Ang kanyang puso ay madilim sa panghihinayang, ang kanyang mga mata ay mabigat sa ilog ng mga luha na pilit niyang pinipigilan, inabot niya at hinugot ang painting sa dingding, nagulat sa bigat nito. Ang maselang anyo nito ay lubhang mapanlinlang. Hinawakan niya ang kahon na may vase sa loob at itinago ang painting sa ilalim ng kanyang braso, hindi pinansin ang mga titig na kasunod ng kanyang pag-usad habang tinatahak niya ang lungga ng dragon. Huminto muna siya sa opisina ni Gibby at humingi ng 10 minutong slot sa diary ni Juan Carlos. Okay na ba ang lahat, Ivana? Tanong ng matandang babae, ang kanyang matalas, parang lawin na titig na mabilis na pumapatak sa pagitan ng pangit na dumi sa kanyang pisngi at ng kahon at painting sa kanyang mga braso. Lahat ay perpekto, Gibby, ngumiti siya ng husto sa assistant ni Juan Carlos, biglang nagpapasalamat sa kanyang drab gray na damit para sa paggawa ng napakagandang trabaho ng pagtago sa kanyang dugwang puso mula sa nakakaawang titig ng matandang babae. Tingnan ko kung available si Mr. Jackson. Tumango si Ivana at inilibot ang paningin sa paligid ng opisina habang nakikipagkwentuhan si Gibby sa boss nila. Ilang beses pa lang siya nakapasok dito, pero lagi siyang namamangha sa dami ng espasyong mayroon si Gibby. Ang kanyang opisina ay paraan na mas malaki kaysa sa lahat ng iba pang mga opisina ng mga assistant at katangi-tanging kasangkapan upang tumugma sa kanyang mabigat na personalidad. Bumalik ang head assistant makalipas ang ilang segundo na may dalang magandang balita at 1 megawatt ng ngiti. Free siya ngayon, na-cancel ang 11 AM niya. Magaling, sabi ni Ivana. So, pwede na ba akong pumasok? Oo naman. Si Gibby ang naghatid sa kanya palabas.
And don't forget, tanghali ang session natin ngayon. Isang malaking ngiti ang iginawad ni Ivana sa kanyang balikat. Ito ay isang petsa. Sa labas ng opisina ni Juan Carlos, kailangan niyang i-juggle ang mga gamit sa kanyang mga kamay para lang makatok siya sa pinto nito. Sa oras na tinawag niya siya sa loob, siya ay labis na nairita at natakot na ang ilalim ng kahon ay masisira sa anumang segundo, at ang vase ay madudulas at madudurog. Wala siyang 500k para palitan ito. Dumapo sa gilid ng kanyang mesa, tanong ni Juan Carlos. Gusto mo akong makita? Sa kanyang klasikong charcoal gray na suit at black shirt, tinitingnan niya ang sexy na CEO, at kung hindi lang siya na-ticked off, si Ivana sana ay maglalaway sa kanya at pahalagahan siya sa lahat ng kanyang init. Pero naasar siya, nasasaktan din. Kaya't sinubukan niyang huwag pansinin ang napakaraming presensya nito at ang reaksyon ng katawan nito sa kanya, at ang alaala ng lahat ng masasamang bagay na ginawa nito sa kanya kagabi nang paulit-ulit nitong paulit-ulitin ang kanyang pangalan. Magsama-sama kayo. Napailing si Ivana sa kanyang sarili, pinaalis ang lahat ng iniisip ng kanilang nakakapasong pagtatagpo. Gusto kong ibalik ang mga ito, sabi niya habang maingat niyang inilagay ang kahon sa coffee table at isinandal ang painting sa sopa. Oh, ginawa mo na ngayon. Sabi ni Juan Carlos na may bakas ng pagkaaliw sa boses. Bagamat ang bahagyang inis na tingin sa mga mata nito, ay nagsabi sa kanya na natutuwa siya. Tell me princess, was your new office not satisfied in any way? Old office, sabi ni Ivana at sinabayan ng pagkunot ang kanyang noo, pinangahasan siyang magsalita ng kalokohan dahil handa na siya para sa kanya. Dahil nasira ang kanyang reputasyon at nagkawatak-watak ang kanyang pride, wala nang iba pang mawawala sa kanya pagkatapos ng malaimpyernong araw na naranasan niya. Ang kanyang unang catfight at pumirma sa isang warning na hindi niya karapat-dapat dahil sa kanya ay medyo nagpalakas ng loob sa kanya at marahil ay naging walang ingat. Excuse me. Itinikom niya ang panga niya at nag-cross arms. Si Ivana ay sigurado na anumang oras ngayon ay mawawala ang kanyang shit at susunggaban siya, at sila ay makakasama sa kanilang pinakamasamang sigawan kailanman. Pero nagulat siya nang nanatili itong nakalagay sa desk niya. Eksakto kung saan niya gusto siya. It's an old office, cool na sagot niya. Tanging mga furniture at pintura sa dingding ang bago. Bagamat pinahahalagahan ko ang mga renovations, hindi sila kailangan, at iniisip ko na magastos din. Ang opisina ay dapat ay upgrade, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa gastos, ungol ni Juan Carlos. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang madilim na asul na bagyo. Thank heavens for that. Wala kang ideya kung gaano ako kagaanan nang malaman mong hindi mo ginawa ang paraan para maging komportable ako, sir. Sabi ni Ivana at tumalikod na para umalis, kumbinsido siyang baliw talaga siya para kunin ang boss niya. Ang kanyang masungit na balat ay nagpahinto sa kanyang lahat ng kanyang pag-unlad. Sinabi ko bang dismiss ka na? Tumigil siya ngunit hindi lumingon para tingnan siya. Hindi, sir. Pero hiniling ko ang meeting, at sinabi ko na ang aking case. Nawala ang ulo ni Juan Carlos noon, at bago pa malaman ni Ivana, nagsilapitan na silang dalawa habang sinisigawan ang isa't isa. Tila hindi maiiwasan ang kanilang laban. Naisip ni Juan Carlos na siya ay walang galang sa kanyang matigas na pagpipilit na huwag sundin ang protokol ng kumpanya. Wala akong pakialam kung paano ka kumilos pagkatapos ng mga oras o kapag wala tayo sa opisina. Ngunit dito, sa ngayon, ako ang iyong fucking boss, magkaroon ng kaunting paggalang. Pinaalalahanan siya ni Ivana na ang paggalang ay nakukuha. Hindi ka nakakakuha ng respeto dahil lang ikaw ang boss. Simula nang nandito ako, wala ka nang ginawa sa akin kundi ang paghamak, at kinukutsa mo ako sa bawat pagkakataon na mayroon ka. Wala na. It ends now. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko ngayon, yung bagong opisina, ang painting, ang vase? Iyon ay para makabawi sa lahat ng nagawa ko. Alam kong hindi ako naging perpekto at hindi ko gusto ang iyong makintab na mga bagay. Hindi ako humingi ng bagong opisina. Napabuntong hininga si Ivana sa frustration, napaawang ang bibig sa galit. Dahil sa mga over-the-top actions mo, lahat ngayon ay iniisip na ako ang kalapating mababa ang lipad.
Ano ang pinagsasabi mo? Tanong ni Juan Carlos na nakasandal para tingnan ang level ng mata niya. Biglang na-overwhelm sa lapit niya, nagtanong si Ivana sa nanginginig na boses, hindi mo ba nabasa yung chat? Alam niyang hindi niya kayang labanan ang magnetic pool sa pagitan nila, at sinisikap nitong alisin sa sandata at supilan siya at patahimikin siya sa pagsuko gamit ang hilaw na kapangyarihan ng kanyang katawan. Bagamat nakita siya mismo, si Ivana ay umatras ng ilang hakbang, na naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Anong chat? Nanlaki ang mga mata nito sa pagkalito habang papalapit sa kanya. Ang chat ng mga assistants. Sagot niya at sinubsob ang mukha sa mga kamay dahil sa sobrang frustration. Muling lumuwag ang kanyang mga balikat at lumuwag ang mga kalamnan sa kanyang mukha, sinabi ni Juan Carlos sa mas malumanay na tono, "Let me see it." Wala ako sa grupong iyon. Bumaha ang mga luhang pilit pinipigilan ni Ivana. Galit niyang inalis ang mga ito habang ina-unlock niya ang kanyang telepono at binuklat ang kanyang mga apps. Heto, itinulak niya ito sa kamay ni Juan Carlos at naiinip na tinapik ang kanyang mga paa habang sinusuri nito ang mga mensahe. Halika na. Huwag mong sabihin sa akin na hinayaan mong magalit ang kalokohang chismis na iyon, sabi ni Juan Carlos sabay balik ng phone niya. It's office chismis. Wala itong ibig ipahiwatig. Walang ibig sabihin kapag ikaw ang boss. Walang maglalakas loob na magsabi ng masama tungkol sa'yo. Itinuro ni Ivana, mainit, galit na mga luha na namumuo sa kanyang mga mata, na namumuo sa kanyang paningin. Hindi ako magaling sa trabahong ito, at sinusubukan ko ang aking makakaya araw-araw. Ngunit ngayon, ang stupid na chismis na ito ay nagpabalik sa akin ng 10 taon. Nasira ang kredibilidad ko. Nasira ang reputasyon ko. Hindi na ako junior assistant ni Matthew. Ako lang ang bagong babae na nakakuha ng trabaho dahil natutulog siya sa big boss. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ungol ni Juan Carlos. Alam mo namang hindi totoo. Hindi ba? Tanong ni Ivana. We both know why you hired me, and after last night can we honestly say it's not true? Ilang oras na lang bago natin gawin. Sa palagay ko mayroon tayong mga alingaw na dapat pasalamatan. Ngayon ay pareho na tayong makakabalik sa ating katinoan. Ivana, sinubukang sabihin ni Juan Carlos pero itinaas niya ang kanyang mga kamay. Dahil gustong-gusto mong sumunod sa protocol ng kumpanya, ito ay si Miss Gonzales sa oras ng opisina. And from now on unless related sa sessions niyo ni Dr. Linda, wag na tayong magkita, sir. Muli siyang umikot ngunit bago pa siya makalabas ng opisina nito ay tinawag siya ni Juan Carlos. Dalhin mo iyan, tinuro niya yung vase at yung painting. Hindi, umiling siya. Bagamat pinahahalagahan ko ang pag-iisip at kilos, ang mga ito ay masyadong mahal. Hindi ko sila matatanggap, ngunit ito ang aking paghingi ng tawad. Napalingon si Ivana at ngumisi sa kanya. Nasa kanya ang atensyon niya ngayon. Paghingi ng tawad para ano ba talaga dahil marami ka nang nagawa, umiikot ang ulo ko. Para sa lahat, simula sa pangyayari sa aking mga pangangailangan sa Panjeta. Ibig mong sabihin kapag nawala ka at naghagis ng isang plato ng cookies tulad ng isang 2 taong gulang at pagkatapos ay inilipat ako dahil itinuring mo akong walang kakayahan? Tanong niya. Oo, yun. Ivana, inaamin kong hindi iyon ang pinakamagandang sandali ko. At mula noon ay hindi na ito naging maayos sa akin. Napabuga ng frustrated breath si Juan Carlos. Pati ang session namin ni Dr. Linda. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na sinabi ko. Ako noon, at gusto kitang saktan. Alam kong napakaraming pagkakamali ang nagawa ko, at sinusubukan kong. Tumawa siya, nasaktan at nag-aapoy ang galit sa kanyang lalamunan. Napakamahal ng mga pagkakamaling iyon, hindi ba? Ano ang gusto mong gawin ko? Anong gusto mong sabihin ko? Sinusubukan kong ayusin. Sinusubukang gumawa ng mga pagbabago. Pagkatapos ng 1 buwan, di ba dapat sinimulan mo muna ang paghingi mo ng tawad bago mo ako ligawan ng napaka-romantic mong dinner date? Tanong ni Ivana, hindi makapaniwalang nagniningning sa kanyang mga mata. Tama ka. Dapat ay, sabi ni Juan Carlos.
At ang masasabi ko lang ay medyo nasira ang oras ko, at hindi ko sinunod ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga bagay, ngunit Ivana, ipinapangako ko sa iyo na nasa tamang lugar ang puso ko. Wala akong pakialam sa puso mo. Sumigaw siya. Papatayin ka ba kung sasabihin mo ang mga salita? Papatayin ka ba kung magsabi ka ng sorry? Pasensya na, okay. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hindi, Mr. Jackson, hindi dapat pilitin ang taos-pusong paghingi ng tawad kaninuman, malungkot na sabi ni Ivana. Pareho silang nadulas sa galit na katahimikan, nagkatitigan, naghihintay kung sino ang unang makakabasag. Paano naging masama ang mga bagay ng napakabilis? At paano nga ba sila nakarating dito? Nagtataka si Ivana habang nakatitig kay Juan Carlos na sana may paraan para sa kanila. Sa huling 2 gabi, na-map out niya ang kanilang bagong simula, at ginugol niya ang parehong gabi sa paghahagis-hagis, pag-iisip tungkol sa kanyang malalaking plano. Lihim siyang nagsimulang mangarap at umaasa na baka may pagkakataon pa para sa kanila, at kung papayag siya, hindi magiging conventional ang kanilang relasyon, ngunit gagawin nila ito kahit papaano. Ngunit ngayon ay bumalik na sila sa dati nilang dating 1 buwan, ang distansya sa pagitan nila ay mas malawak kaysa dati dahil napakaraming posibilidad na nakasalansan laban sa kanila. Laura, Aiden. Trabaho niya, kanyang trabaho. Paano sila nakabalik sa lahat ng ito? Makakabalik pa kaya sila dito? Ako ay humihingi ng paumanhin. Dapat ay humingi agad ako ng tawad, hindi ko na dapat iniwan ng ganito katagal. Sabi ni Juan Carlos, mas nanginginig ang boses niya kaysa sa narinig niya. Alam kong hindi maganda ang oras ko, at sorry talaga sa pagkaantala ko sa paghingi ko ng tawad at sa paglagay sa iyo sa impyerno sa nakalipas na buwan. I don't deserve your forgiveness, pero kung bibigyan mo ako ng chance, kaya kong ayusin ito. Alam kong kaya ko. Malungkot na tumango si Ivana. Oo, hindi maganda ang timing niya. Pero kapag nasabi na at tapos na, doon na ang lahat, di ba? Timing. At ito ay nagiging mas maliwanag araw-araw na hindi nila ito maaaring makuha ng tama. Marahil ay hindi sila sinadya upang magkasama, at dapat na silang umalis ngayon habang ang kanilang mga puso ay medyo buo pa rin. Tumunog ang telepono ng opisina ni Juan Carlos. Saglit niya itong sinulyapan at muling tumingin sa kanya. Huwag kang umalis, mahina niyang sabi. We need to talk about last night. Hindi ako sumusuko sa atin, princess. Hinahayaan kang magalit, masaktan at ma-upset. Pero ang bawal mong gawin, is to give up on us, you can't give up on me. Umiling si Ivana. Tapos na siyang magsalita. Tapos na sa kanya talaga. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Pagmamakaawa niya, sigurado akong mahalaga yon. Huwag mo na silang paghintayin, tawag ni Ivana sa balikat niya habang palabas ng opisina nito. Nanginginig ang mga legs, namamanhid ang isip, durog-durog ang puso, nawalan siya ng bisagra at kailangan ng 1 minuto para mag-decompress at huminga. Siya ay nagkaroon ng isang hindi mapigil na pagnanasa na tumakbo sa kanyang opisina, kunin ang lahat ng kanyang sheet, bunutin ang kanyang anak at umiwas ka. Ngunit bilang matapang siya ngayon, ang paghihintay kay Gibby ay itinutulak lamang ito. Kaya kahit papaano ay nagawa niyang tumakbo sa pasilyo at pumasok sa banyo kung saan binuhusan niya ng malamig na tubig ang kanyang mukha para pakalmahin ang sarili, napangiwi sa kanyang refleksyon sa salamin, sa gawa ni Lucy, habang gumagamit siya ng mga paper towel para patuyuin ang sarili. Jackson. Sigaw ni Juan Carlos sa telepono habang pinagmamasdan si Ivana sa bintana na naglalakad pabalik sa kanyang opisina. Isang opisina na ngayon ay kinasusuklaman niya. Isang opisina na hindi niya pinagkakaabalahan dahil mahal niya ito sa paraang iyon. Si Gibby iyon. Sir, papunta na si Laura para makita ka, sinubukan ko siyang pigilan. Nakuha ko. Ungol ni Juan Carlos at ibinalik ang phone sa hook. Sapat na ang sheet niya sa plato niya, hindi niya kailangan ang kalokohan ni Laura. Mukhang kailangan niya itong kunin. Isang beses kumatok ang kanyang ex at sumandal, na dinadala sa kanya ang matamis ngunit mahal na amoy ng kanyang pabango. Juan Carlos.
Umungol siya habang papalapit sa mga bisig nito, ngunit huminto ito nang hawakan niya ang mga ito sa gilid niya at tinitigan siya ng masama. Mayroon akong isang meeting sa loob ng 15 minuto, sabi niya, na tinitingnan ang kanyang Cartier. Si Laura ay madaling isa sa pinakamagagandang babae na kanyang niloko. Nagkaroon siya ng katawan at mga paa para makalimutan din ng isang lalaki ang lahat ng problema niya. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa kabilang bahagi ng floor, sa loob ng isang tiny broom closet office. Tama si Matthew. Hindi niya dapat binili ang mga painting at ang vase. Dapat humingi na lang siya ng sorry. Gusto niya sana. Talagang ginawa niya. Pero kahit papaano, hindi niya napigil ang sabihin ang mga salita. Hindi pa niya kinailangang humingi ng sorry sa sinuman noon pa man. Kadalasan, dahil sa pera ang lahat ay nawala. Hindi sa pagkakataong ito, tila. At ang timing, ang timing ng lahat ay hindi maaaring maging mas mali. Sigurado siyang naging mas malapit sila sa dinner date nila. Tamang-tama rin ang pagtatalik nila kagabi. Pero ngayon, parang napakalayo ni Ivana. Saan siya nagsimulang bumalik sa kanya? Kaya ba niya, kapag siya ay napakamatigas ang ulo ay wala siyang gustong gawin sa kanya? Ito ba ang kanilang wakas bago pa man sila magsimula? JC, narinig mo ba ako? Nagkibit balikat siya at tiningnan ang kanyang telepono, namumula muli sa vitriol sa mga chat. Sinubukan niyang maliitin ito para sa kapakanan ni Ivana, ngunit labis siyang nabaalisa sa mga basurang isinulat nila tungkol sa kanya. Binalaan niya sila noon tungkol sa paglalagay ng shit doon. Ngayon ay mararamdaman nilang lahat ang kanyang galit, bawat isa sa kanila, simula sa assistant ni Matthew. Hindi ba pwedeng subukan ulit? Pasensya na, nagmamadali kasi ako nung huli sa Crush Club, miss na kita JC. Matagal siyang tinitigan ni Juan Carlos, iniisip kung ano ang namiss niya. 2 taon na siyang hindi nakikipagtalik sa kanya. Hindi siya ginalaw ng ilang buwan bago ang kanilang huling paghihiwalay. Kaya para sa kanya na makaligtaan ng isang walang pag-ibig, walang sex na relasyon ay nakakabaliw. Please Juan Carlos, hinampas ni Laura ang kanyang mahahabang peking pilikmata, isang galaw na hindi na niya gusto sa nakaraan. Hindi na, kailangan niyang makaisip ng mga bagong trick. Ano ba talaga ang nakita niya sa kanya? Nagtataka siya habang itinutulak siya sa isang tabi at bumalik sa kanyang upuan. Sa ilalim ng kanyang magandang panlabas, walang anumang bagay doon. Siya ay bilang mababaw bilang sila ay dumating at self-serving sa booth masyadong. Dahil sa pagod sa pagpalo sa paligid ng bush, si Laura ay dumiretso sa puso ng kanyang hindi ipinaalam na pagbisita. Juan Carlos, gusto kitang balikan. Sinubukan natin. 10 beses na, paalala niya sa kanya. Maaaring higit pa ito, ngunit huminto siya sa pagbibilang pagkatapos ng ika-10 pagsubok, at siya ay napagod sa lahat ng kanilang mga pagtatangka sa paghinga ng buhay sa isang bagay na hindi dapat isinilang. Kung hindi dahil kay Mrs. Sandoval ang kanyang kasambahay at ang ina ni Laura, hindi na sila magkikita. Ngunit ito ay pagkahumaling sa unang tingin ng hindi inaasahang dumaan si Laura sa kanyang lugar mahigit 3 taon na ang nakararaan upang tingnan siya. Hindi niya pinansin ang mga spark noong una dahil hindi niya pinaghalo ang negosyo sa kasiyahan. Ngunit, si Laura ay matigas ang ulo at laging alam kung ano ang gusto niya. Noon, ito ay ang kanyang ganap na gumaganang pagkalalaki. Hinabol niya siya ng husto, at nilabanan niya ang kanyang mga pagsulong, napigilan ang kanyang mapang-akit na mga pagtatangka hanggang sa hindi niya magawa. Pinapagod niya siya, tama, at ang natitira, tulad ng sinasabi nila, ay kasaysayan. Binalak ni Juan Carlos na panatilihin ito sa ganoong paraan. Hindi niya ito ginusto sa buhay niya o hindi man lang siya na-miss. Alam ko kung paano ka aayusin, nag-research ako. Nang ang pagiging prangka ay hindi nakuha sa kanya ang ninanais na resulta, sinubukan muli ni Laura, hinawakan ang anumang bagay na mabibitin sa isang bagay na matagal nang nawala. May isang doktor sa Geneva, makikita niya tayo in 3 months. Sinubukan kong makakuha ng isang bagay ng mas maaga, ngunit ito ang pinakamaagang pagbubukas. Hindi na kailangan. Umiling si Juan Carlos. Inayos na ako ni Ivana. Kanyang paraiso. Ang kanyang impyerno.
Umiiyak pa rin ba siya? Muling humigpit ang buhol sa kanyang puso nang maisip niya ang bukol sa pisngi nito. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong tingnan siya at halikan ito ng mas mabuti. Ang mga luha sa kanyang mga mata, at ang durog na hitsura sa kanyang mukha nang sabihin sa kanya ang tungkol sa chat, ay halos patayin siya. Ngayon ay mararamdaman nilang lahat ang kanyang galit, muling saad ni Juan Carlos. Walang nanakit sa kanyang prinsesa at nakaligtas dito, walang tao. Anong ibig mong sabihin inayos ka niya? Sigaw ni Laura. Inilagay ni Juan Carlos ang kanyang daliri sa kanyang mga labi upang isara siya habang kinuha niya ang kanyang telepono at pinapasok ang kanyang junior assistant. Ilang sandali pa, bumukas ang kanyang pinto, at pumasok si Clara sa loob na may dalang tray ng mga pampalamig sa kanyang mga kamay. Ang mga butil sa kanyang buhok ay mahinang kumikiliti sa bawat hakbang niya. Mr. Jackson, gusto mo akong makita? Tanong niya habang inilalapag ang tray sa desk niya. Ipadala kay Miss Gonzales ang mga detalye ng aking off-site meeting bukas. Yes sir, tumango si Clara. Iyon lang ba? Kunin mo siya sa pharmacy para sa mga pasa at pananakit. Lunch din. Hindi pa yata siya kumakain. Gusto niya ng mga croissant, ngunit hindi yun masustansya. Hindi ko alam kung ano pa ang nagustuhan niya. Pero sigurado akong may malalaman ka. Ibig mong sabihin, Miss Gonzales, sir. Sino pa ba Clara? Tama, ngumiti siya, aalis na ako. Tumango si Juan Carlos, pinaalis siya. Para sa ilang kadahilanan, bagaman, naisip ni Clara na ito ay isang imbitasyon upang malayang magsalita. Hindi niya kasalanan, sir. Si Lucy ay patuloy na nanunukso tungkol sa mga pagsasaayos ng opisina, at sinampal niya si Miss Gonzales ng ilang beses, at siya ay nanlaban. Sa palagay ko ay hindi patas na nakakuha siya ng warning noong siya ay nagtatanggol lamang sa sarili. Salamat Clara, kinawayan siya ni Juan Carlos, sinusubukan niyang itago ang kanyang ngiti. Hindi niya aakalaing may mas mababa pa kay Ivana, isa pang assistant ay isang piraso ng cake. Hindi niya pinahintulutan ang karahasan, ngunit lihim siyang natuwa na lumaban siya. Kanselahin ang lahat ng aking mga appointment para sa hapon pagkatapos ng aking 3 p.m., sabi niya sa kanya. At siguraduhin na si Miss Gonzales ay kumakain ng malusog at umiinom ng gamot. Kung gusto niyang umalis ng maaga sa trabaho, magagawa niya. I'm sure ma-appreciate niya yun sir. Nag-thumbs up si Clara, halos mabulag siya sa napakalaking ngiti nito. Iniangat ni Juan Carlos ang kanyang ulo sa kahon at painting. At ibalik mo yan sa opisina niya. Binili ko para sa kanya, wala akong silbi dito. I'm on it sir. Sa buong oras na ginawa ni Clara ang pag-agaw ng gamit, pinanood ni Juan Carlos ang ex na umuusok sa couch, at wala siyang pakialam. Ibinalik niya ang iyong blazer. Mukhang kinuha niya ito para sa dry cleaning, sabi ng kanyang assistant habang inilalahad ang kanyang jacket. Ngunit nalukot niya ito nang ibalot niya ang vase. Dapat ko bang i-press muli? Okay lang, iwan mo na dyan, umiling si Juan Carlos, nagdadasal na sana hindi nasira ng dry cleaning service ni Ivana. Limited edition Burberry piece yun. Tema lang sa mundo, kasama siya. Buti na lang hindi na nila ito nasira. Talaga, Juan Carlos. Naghintay si Laura hanggang sa sila na lang ang magtapon ng mga laruan niya sa pram. Binili mo siya ng Ming vase at isang 250k na painting. Alam kong minsan ka nang sumiping sa kanya, pero sino itong babaeng ito? Ano siya sa iyo? Dapat ba akong mag-alala, tungkol sa... Nagtaas siya ng kilay at sumandal sa upuan niya, nasa likod ng ulo niya ang mga kamay. Tungkol sa atin, syempre. Walang tayo Laura, tapos na tayo. At mangyaring huwag ka nang bumalik dito nang walang appointment. Kung tutuusin wag ka nang bumalik. Huwag ka din magpapakita sa bahay ko. Kung kailangan mong makita ang iyong ina, makipagkita sa kanya sa ibang lugar. Hinding-hindi tayo matatapos, marami akong alam tungkol sa iyo JC. Agad na tumayo si Juan Carlos, nakahiga sa ibabaw niya sa sopa nang marinig niya ang pagbabanta nito. Tinatakot mo ba ako? Hindi, ngumiti si Laura, yumuko ang kanyang likod habang inilapit niya ang kanyang mga labi sa kanya sa pagtatangkang halikan siya.
Lumayo siya, napakunot ang noo niya nang umabot ito sa kanya para haplusin ang pisngi niya. Masyado akong maraming alam tungkol sa'yo mahal. Nagpurge siya sa sobrang init ng boses na pinabulaanan nito ang pananakot sa kanyang mga salita. Ang iyong lingguhang therapy session. Ang hindi mabilang na mga doktor na nakita mo sa mga nakaraang taon. Ang iyong napakalungkot na problema at kung paano si Ivana ang nasa gitna ng lahat ng ito. Sinabi sa akin ni Mommy ang tungkol sa kanyang damit at damit na panloob sa iyong closet at ang iyong mental breakdown noong gusto mong punitin ang kanyang damit ngunit hindi mo magawa. Kung paano kanya sinira, at hinanap mo siya sa loob ng 2 taon. Napakasabog na bagay. Makakagawa ito ng award-winning na paglalantad sa bilyonaryong playboy ng Rock Castle, hindi ba? Gawin mo, nagngangalit si Juan Carlos. Sabihin mo sa scandal, ibenta ang kwento kay Dirt. Makakakuha ka ng sapat na pera para mabayaran ang mga legal na bayarin ng iyong ina para sa paglabag sa aming NDA. Hindi ito magiging sapat, syempre, upang masakop ang kahit isang bahagi ng aking kaso. Ngunit sigurado ako na ikaw at ang iyong masungit na ina ay hindi tututol sa paglilinis ng aking mga floor ng libre sa buong buhay mo. Hindi mo gagawin. Umiling si Laura. Ngunit ang gulat na tingin sa kanyang mga mata ay nagsabi sa kanya na alam niyang hindi siya nakikipagbiruan. Subukan mo ako, Laura, aniya, ang pananakot sa kanyang mga mata ay tumutugma sa babala sa kanyang mga salita. At kapag naisip mo na ang alikabok mula sa demanda ay naayos na, susundan ko ang iyong lisensya, at maniwala ka sa akin kapag sinabi kong ako. Sisiguraduhin mong hindi ka na muling magsasanay ng batas sa bansang ito o sa ibang lugar. Umatras siya sa sopa, humakbang papunta sa pinto, at binuksan ito para sa kanya. Bakit siya? Tanong niya habang nakaharap sa kanya sa threshold. Ano bang meron sa kanya kaya nasisiraan ka ng isip ng ganito? Ipinikit ni Juan Carlos ang kanyang mga mata, hindi na masusukat ang pagkabigo. Ang mga tanong tungkol kay Ivana mula sa lahat ay tumatanda na, napakabilis. Hayaan akong maging malinaw sa iyo, Laura. Mapanganib na mahina ang boses nito habang nakakunot ang noo sa kanya. Kung titingnan mo si Ivana sa maling paraan o lalapit ka saan man, hindi ako uupo. Lumayo ka sa kanya. Huwag mo na siyang isipin na sundan siya. Hindi siya ang inaakala mong santo, sabi ni Laura. Alam ko ang mga bagay tungkol sa kanya. Nakikita niya ang abogado mula sa aking trabaho. Sinabi ba niya sa iyo ang tungkol sa kanyang anak? Sardonic na pinalakpakan ni Juan Carlos ang kanyang mga kamay. Nice try, Laura. Alam ko ang tungkol kay Isaac Jones. He's as inconsequential as you are. Ngunit alam mo ba ang tungkol sa kanyang anak? Siyempre, ginagawa ko. Napaungol siya. It doesn't bother me na may anak siya sa ibang lalaki. Ngayon umalis ka na. Ano pang lalaki? Sa pinakamaikling sandali, tila naguguluhan si Laura, ngunit mabilis niyang nahawakan ang sarili. Mabuti kung ganoon. Pero 3 taon, Juan Carlos. 3 taon binigay ko sa iyo ang puso ko. Ano ang nakuha ko? Hindi ko alam. Siguro 10,000 damit, daan-daang limited edition na bag at sapatos. Paano ang tungkol sa milyon-milyong halaga ng mga extension ng buhok? Sa tingin mo iyon ang gusto ko? Tanong ni Laura. Hindi ba? Tanong ni Juan Carlos. Akala niya nasa iisang pahina sila. Nakakatuwa, kapag kinuha niya ang card niya at namamalengke, hindi siya nagreklamo. Palagi siyang may ganoong malasalaming titig na isinusuot niya pagkatapos ng matinding orgasm tuwing lumilipad siya sa first class o sa kanyang private jet at nagbakasyon sa ibang bansa. Akala niya masaya na siya. Sinabi niya sa kanya na siya ay. Pero ngayon, ibang tono ang kinakanta niya. Kung gayon, ano ang gusto niya sa kanya? Gusto ko ang puso mo, malungkot niyang sabi. Nagulat si Juan Carlos nang makita ang totoong luhang nangingilid sa kanyang mga mata, at halos maawa siya sa kanya. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na ito ang parehong babae na nagbanta na ilantad ang kanyang mga pagbisita sa therapy ilang saglit lang. Mawawala ang kanyang simpatsya at sa kanyang kapahamakan. Nakalapit na ba ako? Tanong ni Laura. Sa ano? Upang magkaroon ng iyong pag-ibig, bumuntong hininga siya. Tumigil si Juan Carlos at inisip ang kanilang relasyon.
Hindi ito palaging masama. May mga sandali ng kasiyahan at mga pagkakataong naisip niyang mamahalin niya ito. Ngunit ngayon, nang nasaksihan ni Juan Carlos ang kanyang mga pagbabanta at ang kanyang mga pagtatangka na makipaghiwalay sa pagitan nila ni Ivana, napakagaan ang loob ni Juan Carlos na si Laura ay hindi naging isang pansamantalang kasama sa kama. Ako ba? Tanong niya ulit. Oo, ginawa mo, pag-amin niya, at ang realization na siya ang palaging magiging bridesmaid ngunit hindi kailanman ang nobya pagdating sa kanyang puso ay pumuno sa kanya ng kalungkutan na hindi niya inaasahan. Hindi siya palaging masama at mabisyo, at sa isang paraan, dahil siya ay masakit, siya ay halos maintindihan kung saan siya medyo responsable para sa kanyang pananakit ay nanggagaling. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sabi niya, at talagang sinadya niya ito at gusto niyang maging okay siya. She deserved love as much as anyone else. Hindi lang sa kanya. Hindi ko kailangan ng sorry mo, Juan Carlos. Gusto ko ang puso mo. Sayang wala ka. Ngunit huwag mag-alala, ang sa akin ay sapat na para sa ating dalawa. At kapag nakalabas ka na sa spell ni Ivana, andito ako handang patawarin ka. Umiti si Laura at itinuwid ang kanyang mga balikat bago siya tumalikod at humakbang sa pasilyo. Ang kanyang red-soled heels ay galit na galit sa mga floor na gawa sa marmol. Naghintay si Juan Carlos hanggang sa sumanib ang alingaw ng kanyang mga yabag sa alingaw ng elevator habang siya ay tangain ito sa kanyang paningin at mawala sa kanyang buhay bago siya bumalik sa kanyang opisina at isinara ang pinto sa kanyang likuran. At dito na po, nagtatapos ang part 35 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.